Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ito yung si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Javier De Leon, Berador kung siya'y tawagin, maangas at matapang, may paninindigan, handa nang ipag... Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video about dito kay Ruel Malalag, kung saan itong si Ruel Malalag kasi ay inireklamo sa barangay. Inireklamo po siya ng kanyang mga taong tinutulungan. Pero bago natin pag-usapan yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and at Edna. Ganun na rin po sa mga Unicap, Karepa, at sa ating mga viewers at sa lahat po ng mga sponsor at lahat ng mga officer. Mega love shoutout po sa inyong lahat at magandang umaga kung saan man kayong sulok ng mundo. So mga kapatid, sana po masuportahan natin ang mga channel na ating sinusuportahan. Kaya ko po ipinopromote ang mga channel na ito, mga kapatid, mga kababayan, kasi nakikita ko po yung kanilang taus-pusong pagtulong sa ating mga kababayan, katulad na lang ni Gisa Bicolana, Mr. and Mrs. Aljumel. Andyan din po si Team God Vibes 101. Andyan din po si Misty Cayons, Inday Ilongga Channel, May Kawabi. Pero hindi po natin sila nakikitaan ng kahit na anong issue kung ano pa man ang ginagawa sa kanilang mga channel. Bagkus tumutulong lang po sila sa ating mga kapwa Pilipino. Tumutulong lang po sila, kaya ipinopromote po natin yung kanilang mga channel para sa ganon makilala ninyo at sana ay mapuntahan din ninyo ang kanilang mga YouTube channel at makilala ninyo ang mga taong totoong tumutulong. Kasi mga kapatid, mga kababayan, alam ninyo, napakahirap kasi na magpanggap na ikaw ay tumutulong. Kung ikaw ay magiging charity vlogger at ang iniisip mo lang ay sumikat, ang iniisip mo lang dahil ikaw ay magcha-charity vlogger, magkakaroon ka ng pera, mapipelt ka mga kapatid, mga kababayan. Kasi nga po, ang pagiging isang charity vlogger ay dapat ay nasa puso. Ang pagtulong ng tao ay dapat nasa puso. At kung ikaw man ay may mga taong tinulungan, wala ka nang hihinging kapalit, may views ka man o wala, maging masaya ka kasi tumutulong ka sa ating kapwa Pilipino. Ganyan po ang totoong pagtulong at nakita natin yan kay Ruel Malalag. Umpisahan na natin ang ating topic about dito kay Ruel Malalag. Yun, at inireklamo nga siya noong mga taong kanyang tinulungan. Unang-una na inireklamo sa kanya, ginamit di umano yung hollow block o yung mga gamit ay ginamit doon sa private property nitong si Ruel Malalag. At napakaganda naman ang istorya, mga kapatid, mga kababayan, kasi naipakita lahat ni Ruel yung mga transparency o yung mga resibo. At ito ang pinakamaganda, mga kapatid, mga kababayan, at magiging aral ito sa lahat ng ating mga baguhang Unicap o mga baguhang charity vlogger na kinakailangan is lahat ng mga resibo na ibinigay sa inyo ng inyong mga sponsor ay nakasulat o nakadetalye kung saan ninyo ginamit. Hindi bali, mga kapatid, mga kababayan, kung ang mag-i-sponsor sa inyo ay wala nang hinahanap na resibo o kung ano pa man. Kung halimbawa katulad ng pangyayaring yan, at kung wala na kayong resibo, paano ninyo madidipinsahan ang inyong sarili? Kaya napakaganda po noong gagawin ninyong paglilista, i-audit ninyo palagi para sa ganon, kung halimbawa magkaroon ng problema at magreklamo si sponsor o si kapatid ni sponsor, may ipapakita kayo sa barangay. At dito naman po sa mga kapatid, mga kababayan, sa tao na tinutulungan ni Ruel Malalag, ako po talaga ay nayayamot sa mga taong abuso. Ako po talaga ay dyan mismo nagagalit sa mga taong umaabuso. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ang dapat mag-demand ng may kasulatan ay yung pong mga taong tumutulong. Si Ruel Malalag po ang dapat ang magbigay ng kasulatan doon sa kanyang mga taong tinutulungan. Halimbawa, ganito. Kung ako halimbawa ang tinulungan ni Ruel Malalag, dyan ng kasulatan si Ruel Malalag na hindi ko pwedeng ibenta ang bahay at hindi ko pwedeng ipamigay ang bahay kasi nga ibinigay mo lang yan sa akin. Napakalaking tulong po nun para doon sa mga taong tinutulungan. Ang tanong ko, bakit nagkaganon at bakit naghanap pa kayo ng mas malaki at gusto pa ninyong may kasulatan para sa inyo yung lupa? Totally, mga kapatid, mga kababayan, ako po nayayamot ako sa mga pangyayaring yun. Hindi po ako masaya sa nangyari. Kasi nga po, tinulungan na natin
o tinulungan na ni Ruel yung tao, humingi pa ng demand. Dapat po dyan, ang magdidemand ay si Ruel. Yun po ay para sa kapakanan din ng mga taong tinutulungan. Kasi ganito lang yan mga kapatid, mga kababayan. Kung halimbawa may kasulatan si Ruel Malalag na hindi ka dapat umalis sa bahay na yan nang walang paalam sa akin. Hindi dapat ikaw magbenta ng bahay na yan hanggat hindi ko sinasabi sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, si Ruel Malalag ang dapat humingi o siya ang magawa ng kasulatan para do sa mga taong tinutulungan. 'Di ba? Ngayon kasi mga kapatid, mga kababayan, nababaliktad ang pangyayari. Dapat si Ruel ang magpirma doon na hindi dapat silang palayasin. Bakit ka palalayasin mga kapatid, mga kababayan, ng taong tumutulong sa iyo kung maganda naman ang iyong hangarin? At bakit gagawa pa tayo ng kasulatan na hindi mo ako pwedeng palayasin sa pamamahay na ito kasi tinulungan mo ako? Hindi ganon mga kapatid, mga kababayan. Para sa akin mali. Mali sa akin yun. Dapat si Ruel ang gumawa ng kasulatan na hindi mo pwedeng gawin ito, hindi mo dapat pwedeng gawin ito kasi tinutulungan ka ng Kalingap. Hindi dapat yung mga taong tinutulungan ang gumawa ng demand laban dito kay Ruel. 'Di ba? Napaka rin ng tao. Dito ako talaga nayayamot mga kapatid, mga kababayan, sa mga taong abuso. Ako hindi naman sa pagyayabang. Pag ako'y binigyan ng isang pagkakataon o ng kahit na kaunting tulong ng aking kapwa Pilipino, ako po hindi makapagdebate. Ibig sabihin ko, makamalaking tulong sa akin yun. Kahit maliit na tulong yun para sa kanila, para sa akin po ay napakahalaga ng kahit na kaunting tulong at talagang nagpapasalamat ako. Dito po sa tinulungan ni Ruel, ang magiging masasabi ko at ang aking magiging opinion ay dapat hindi na talaga tulungan to. Para sa akin lang po, paalisin na siya sa bahay na yan. Hindi po ibig sabihin na ako ay nagagalit. Ang ayaw ko lang po talaga ay yung mga taong abuso na katulad nila. Abuso po ang tawag dyan. Abuso po ang tawag dyan. Hindi kung ano pa man. Bahala na po kayo kung ano po ang magiging opinion nyo sa mga bagay na ito. Pero po, para sa akin, ang opinion ko talaga, pagka ganyang mga tao, hindi na kinakailangang tulungan. Kasi alam ko, nakita ko na malalakas pa. Nakita ko rin yung kanilang mga kilos na pwede pa silang magtrabaho at pwede pa silang maghanap buhay. Hindi na sila nagpasalamat doon sa bahay na ipinagawa, bagkus ay pinabarangay pa itong si Ruel Malalag. Di ba napakasakit para sa isang bata na tumutulong? Ang hangarin lang naman ni Ruel kasi mga kapatid, mga kababayan, ay tumulong. Nagtataka sila kung bakit wala sa kanila yung lupa. Natural po mga kapatid, mga kababayan, kahit ako naman po ang bumili ng lupa ay hindi ko kagad pwedeng ibigay sa inyo yung mismong titulo nun kung hindi ko pa kayo masyadong, ibig sabihin ko, ako halimbawa magbigay ako ng lupa at bahay, halimbawa lang, ngayon sa madalit sabi, ako pa yung mismong kinakalaban nyo. Dapat makuha mo man lang ang loob ko na talagang ikaw ay nagsusumikap sa iyong buhay. Kasi ito na yan mga kapatid, mga kababayan, kapag tinulungan ka ng Kalingap at ikaw ay malakas pa, dapat naman pagyamanin mo yung mga itinulong sa iyo ng mga taong tumulong. Hindi yung ikaw ay maghihintay lang ng buwan o araw para ikaw ay tulungan muli. Kinakailangan din magbanat ka ng buto. Magbanat ka ng buto. Hindi yung ibig sabihin may tumutulong na sa iyo, naka-steady ka na lang at nakaupo. Napakapangit naman tingnan. Dito sa mga nangyayaring ito ay parang nakikita ko na inaabuso na ang kabaitan nitong si Ruel. Inaabuso na mga kapatid, mga kababayan. Kaya ako, napanood ko yung vlog ni Ruel kahapon, ako po talaga ay naiinis kasi nga po, napakabait ng batang ito at inaabuso na sa tingin ko. Kaya, ang mga opinion ko talaga dito, aywan ko lang sa opinion ng ating mga viewers at kayo na rin po ang bahalang mag-comment dyan kung ano po ang inyong opinion. At yan po ang iiwanan ko sa inyong mga katanungan. Kung dapat nga bang paalisin ang mga taong ito o dapat pa rin mag-stay at dapat pa rin bang tulungan ang mga taong ito. Pero para sa akin mga kapatid, mga kababayan, hindi ko na po tutulungan yan, paalisin ko na yan. Hindi po ibig sabihin ay masama ang ugali ko o kung ano pa man. Sinasabi ko lang po yung aking saloobin kasi napakasakit sa mga taong tumutulong na sila na yung tumulong, sila pa yung nagiging masama.
Napakapangit. At huwag din nating isipin mga kapatid, mga kababayan, na kapag ikaw ay ibinidyo at ikaw ay kinunan ng mga statement ng mga taong tumutulong sa inyo, ay pagkakapirahan na. Ang isipin po ninyo mga kapatid, mga kababayan, napakalaking bagay o napakalaking tulong ang ginawa sa inyo ng mga taong yan. Kasi ang iniisip po ng iba nating mga viewers o iba nating mga kababayan na ating tinutulungan, ipinagkakapirahan lang yung mga video na andun sila. Mali po mga kapatid, mga kababayan. Kwentahin ninyo kung magkano ang naging views, ilan ang naging views nila doon sa mga video na kanilang ginawa, at ikumpara ninyo doon sa mga ginastos. Di ba? Kaya napakasimple mga kapatid, mga kababayan. Napakasimple. Kapag tayo ay tinutulungan, magpasalamat tayo. Matuto tayong magpasalamat sa ating kapwa Pilipino. Magtuto tayo na tingnan yung mga bagay-bagay na nakakuha tayo ng magandang aral o magandang hanap buhay. Magpasalamat tayo mga kapatid, mga kababayan, kasi walang bayad ang pagpapasalamat at pagpakukumbaba. Pero para sa akin, pasensya na sa lahat ng ating mga viewers. Ang magiging opinion ko dito, palayasin. So maraming salamat. Goodbye and thank you very much.